wala na. Pero kanina pinag-usapan natin itong ambiguity ng mga obispo. Kasi ang mga obispo hindi talaga sila magbigay kung ano ba ang Catholic vote, ambiguous. At saka sa mga media practitioners, mahirap 'yon. Dahil hindi mo rin alam kung anong isasagot mo. Ano ang pamamaraan doon sa Mindanao sa ganitong mga practical ganon din, Monsignor. Ganon din, Monsignor. Yung bawat isa ay parang reserve. Kasi as a head of the diocese, parang hindi niya ipakilala talaga na ito, ayaw ko, ito. Parang general statements lagi yung sinasabi nila. So that the initiative now comes from the bishop down to the priest, then to the lay level. So, dito tayo sa mga kaparian, banda. May mga attempting to reflect that we need to help the lay people. Dahil, they are now asking our guidance. Help us para makamit natin yung Catholic vote. And then, the basis of that is this one. Pero kung titingnan mo, hindi talaga tayo magkakaroon ng Catholic vote because kung ang bawat obispo ay iba-iba. Iba-iba ang kanyang perception, sa interpretation. Ay, ang Catholic vote pwede doon sa mati, Catholic vote sa mati. Pero hindi talaga Catholic vote. Hindi lahat, hindi lahat. So, ganun ang challenge sa atin kasi hindi tayo buo. Hindi tulad ng Iglesia ni Cristo. So, paano bang ma-reach natin na yung boto na tinatawag nating Catholic vote ay talagang maging Catholic vote tulad ng Iglesia ni Cristo? Dito kasi sa obispo at sa kaparian, we are not allowed with partisan politics, kaya parang very mahirap. At saka ang ginagawa, pero sa laiko, ginagawa ng Iglesia ni Cristo, medyo nakakatakot because black voting sila. Black voting. Pero sa Catholic Church, mayroon tayong doctrine ng freedom. Yan. Yung freedom lang, pag halimbawa, pag itinuturo mo yan, hindi mo madidiktahan ng isang tao. Na yan, ibuto mo yan. Kasi may doctrine tayo ng freedom. Religious liberty. Religious freedom. May freedom at saka freedom of conscience. Ngayon, pag itong ginagawa ng mga laiko, sa tingin ko, hindi ito nag-violate ng freedom of conscience. Kasi sila ngayon ang nag-move. Sila, yung conscience nila. Hindi yung obispo. Hindi yung obispo. Hindi yung obispo, mga pare. Kaya sa mati, ano ba ang may mga practical na mga ginawa doon para dito sa itong Catholic vote na ma-form? So, mga practical things yung pinag-usapan dito, Monsignor, yung practical things ay may mga pare na in silence, in secret, are helping organize nitong mga laiko na talagang kung pwede lang sila makagawa ng kanilang konsensya. Hindi galing sa bishop, hindi galing sa mga pare, kanilang konsensya, and the priest help them. Kung mangyari man na itong ginagawa nila ay maging kasing tulad ng Iglesia ni Cristo, so be it. Kasi kanilang konsensya. So, gano'n nangyari. Yan ang kinatatakutan ng mga obispo. Hindi naman sila naayaw nila, kung natatakot sila na ang consequences nito. Kung talagang maging yan ang gawin ng mga obispo, nakakatakot because ang Catholic Church malakas. At kung halimbawa yan ang gagawin na, mahirap ka ma-disentangle dyan, makaalis dyan. Palagi ka ng at saka gagawin ka ng isang parang dictator ang simbahan. Ganun ang mangyayari. Parang Mexico. Parang ginagawa ngayon, ang criticism nato sa Iglesia ni Cristo, mangyari sa correct. Hindi siguro magpupunta dyan. Kundi yung ang konsensya ng Katoliko ay maparating niya sa social at saka political. Halimbawa, ang konsensya ko, kontra ko ng abortion. Halimbawa lang, no? Tapos yung kandidato ko ay pro-abortion. Sabi ko, ito ang konsensya ko, ayaw ko nang magkaroon ng abortion. Pero itong kandidato nito ay sinusulong abortion, hindi ako bubuto dyan.
Iyon ang kanyang konsensya na nakarating doon sa political level. Yun. Ang mga Katoliko ngayon, hindi pa masyado nararating yan. Yun. Na hanggang doon lang sa kanyang konsensya, pero paano mo itong konsensya mo na ma-influensyahan mo yung politika, social at saka political, no? Di ba? So, dyan mangyari yung formation of conscience. So, kailangan more meetings, more forum with this group of people. At saka yung mahirap ito, Monsignor, yung pera. Kasi maganda na yung kuan mo, yung organization mo, maganda na yung conscience formation ng mga tao. Ito na talaga, ito na. Pagdating ng last hour, may perang dumating. Ba yung simple at saka tao? isa pa, sa Masbate, mahirap ma-organize yan sa local politics. Halimbawa, governor, mayor. Yun. Iyan, magiging clear ang Catholic vote dito kung pag-uusapan ang mga senators. Kasi ang mga tao hindi naman masyadong concerned doon. Basta sabihin mo lang. Pero isang aking reflection dito ay talagang kailangan natin ito para ang konsyensya ng mga Katoliko ay mabuo rin. Kasi minsan, nagbubuto election natin, hindi ginagamit ang conscience vote. No? Kasi para sa atin ay politika lang ito. Pero ngayon, siguro ito pagkakataon. Right time na i-conscience vote natin. So, yung Catholic vote na yun, tama mo, Senyor. Yung Catholic vote na iyon, tutulungan natin para maging conscience vote. Pag nakarating na doon sa conscience vote, ibig sabihin nito ngayon, well-informed na sila sa nangyayari. At saka, tama yun sa'yo. Local, wala tayong pakialam doon. Dito tayo sa national kasi silang gumagawa nitong RH bill na ito. So itong mga senador na ito at saka itong mga congressmen na ito, national candidates yan. So ito ang concentration natin ng Catholic vote ngayon. Kasi marami pang distraction ang gagawin nito na anti-life, anti-family, anti-marriage. So why vote them kung tayo with the Catholics, no? Not coercing them, but to help form their conscience. Bakit ba? Bakit ba i-allow mo yan? Manalo. Marami pang mga... So, ngayon, by experience, itong mga bumubuto ng RH Bill bilang Katoliko, itong bumubuto ng RH Bill ng mga senador at saka mga congressmen, ay talagang may gagawin natin, may gagawin tayo para yung conscience maporma doon at ma-convince tayo. So sabi hindi naman, mga Katoliko naman din yung gusto ng RH Bill. Hindi, that's general statement.